higit. Tarakili! Madugong krimen sa Davao City, patay sa saksak ang 74 na taong gulang na lalaki. Suspect sa krimen ang kanyang sariling apo. Saksi, si Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sa kamay mismo ng sariling apo, nagtapos ang buhay ng 74 anyos na lalaki sa Davao City. Saksak sa dibdib at batok ang ikinamatay ng biktima. Ang sospek, ang kanyang 27 anyos na lalaking apo. Lumalabas sa investigasyon na nangyari ang krimen kahapon ng umaga sa kanilang bahay sa Sitio Camellia, San Rafael, Barangay 9A. Nakatira ang sospek sa kwarto na nasa likurang bahagi ng bahay. Kwento ng kapatid ng sospek na nakatira rin sa nasabing bahay. Pag lagubo, nigawas mi dali sa akong partner, kay gitanaw na akong lulo. Did na ako malimtan ang pagtawag nila lulo sa kuha og nip, kay nangayo og tabang. Pag naog pa lang ako sa hagdanan, nakita na akong igsuon gawas sa kwarto sa akong lulo. Nagdibit-bit siya duha ka kutsilyo nga duguan. Hindi pa malaman kung nagkaroon sila ng alitan, pero makailang beses na umanong pinagbantaan ng sospek ang kanyang lolo. Ayon sa kanila mga kaanak, may problema sa pag-iisip ang sospek. Hindi ko kadawat siyang gibuhat. Sarili niyang lulo, ihagi waag kinabuhi. Sakit kay sa mua nga. Kadugo ra, ihagi ko ang kinabuhi. Ayon sa pulisya, nagdesisyon na ang pamilya na hindi na magsasampa ng kaso. Naka-decide sila nga instead nga mapile sila og kaso, i-diretso na lang i-adto sa mental hospital kining mao nga suspect. Wala na lang mo file og kaso kay kuan man pud siya, naamo pud siya diferensya sa utak nga ako lang ang amo na lang giampo nga mahiluna pud akong papa. Para sa GMA Integrated News, Sarah Hilomen Velasco ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Nawawala umano ang 13 milyon piso na bahagi ng ebidensyang nasamsam sa raid sa isang Pogo Hub sa Bataan noong isang taon. 6 na pulis CIDG ang tinanggal sa pwesto at kinasuhan. Saksi, si Emil Sumangi. 141 million pesos ang nakumpiska bilang ebidensya mula sa sinalakay na umunoy Pogo Hub sa Bagak, Bataan noong October 2024. May mga nadakip at nakuhang iba pang mga ebidensya na magpapatunay umano na nagamit ang hub sa human trafficking. Tumayong Assistant Ground Commander ng operasyon ang Noy Hepe ng PNP-CIDG Anti-Organized Crime Unit na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia. Nasabot po lahat yan. Actually, mayroon na tayong media coverage during that time. Ongoing na po yung investigation namin ginawa kung bakit ganyan karami ang pera doon. Posible yan na ginamit yan pansahod, operational budget, operational fund. Habang dinidinig ang kaso na natili sa kustodiya ng PNP-CIDG ang nasamsam na pera, makalipas ang ilang buwan, inutusan sila ng korte na ibalik ang pera sa kumpanya. Pero sa turnover, lumitaw na may nawawalang 13 milyong piso. Upon opening of the evidence, out of 141 million, only 128 million was left. What was left in the other box was budol money, fake money. Nakita na namin na budel yung pera. Kaya immediately after that, tinanong ko sa kanya kung sino ang kakutsaba niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. Doon niya inilahad kung sino yung mga kasama niya. Yun po ang katotohanan. Hindi po ako kasama sa 13.5 na kumuha. So upon careful investigation, we have identified the culprits. Lumabas sa pagsisiyasat na nasa likod ng pagkawala ng pera ang 6 na non-commissioned officers ng PNP-CIDG na tumayong mga investigator, seizing officer sa operasyon at kustodya ng mga ebidensya. Sa press conference kanina, inilahad ng CIDG kung paano hinati ang pera at magkano ang napunta sa bawat isa. Yung pinag-divide nila is nasa kanila na. I think nagastos na or something. Ang 6, tinanggal na sa CIDG at sinampahan na ng mga kasong kriminal at administratibo. The mere act na kunin mo ang pera is already a theft. So, yeah, it's already a criminal offense. It's a violation of the oath of office as a police officer. A law was violated. That's why we are going to prosecute them.
Tinanggal rin sa CIDG si Police Lieutenant Colonel Arandia na tumayong Assistant Ground Commander noon sa operasyon at evidence custodian. Iniimbestigahan din siya at inirekomendang sampahan ng reklamo. Iniuwi raw kasi ni Arandia ang kahong-kahong mga pera ayon kay CIDG Director Morico. There was no proper turnover conducted by Police Lieutenant Colonel Arandia based on the investigation. Accordingly, he took the boxes of evidences to his house. Pero ayon kay Arandia, mali na isama siya sa asunto. Pinagkatiwala po sa akin ng CIDG Command Group that time, in-entrust po sa akin yung pera na yan. Gusto ko lang liwanagin, halinawin sa mga mamamayan na hindi po ako yun. Hindi pa ako kasama. Maayos po yung pera na hawak ko, na nasa custody ko. All accounted po yun. Sinusubukan naming makuha ang panig ng iba pang kinasuhan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangi, ang inyong saksi. Bilang paghahanda sa Christmas rush, sinuyod ng MMDA ang mga main road, mga secondary road at maging ang mabuhay lanes sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. At bukod po sa mga sasakyang nahatak, ilang motorista rin ang natikitan. Saksi si Oscar Oida. Ngayong pumasok ng Disyembre kung kailan karaniwang problema ang traffic, doble kayod ang MMDA para maalis ang mga sagabal sa daan. Kabilang sa maigpit na binabantayan ang Aurora Boulevard sa Pasay City na tinaguri ang mabuhay lane. Ilang motorista ang natikitan. May truck pang lumagpas sa bangketa ang nguso, ang nahatak. Pati mga sagabal sa bangketa, kinumpiska. Ang purpose po nito is to serve as an alternate means na kung saan pag alam natin na hindi maiiwasan na magkakaroon ng traffic congestion sa mga major thoroughfares such as EDSA, Rojas Boulevard, andyan po ang Quezon Avenue. So ito mga mabuhay lanes, it will lessen the travel time ng ating mga kababayan. Di rin pinalagpas ng MMDA ang mga secondary road tulad na lang ng Chino Ross Extension sa Taguig. Natikitan din ng ilang motorista. Hinatak ang ilang sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Sinita rin ang ilang establishmento na umabot na sa bangketa ang operasyon gaya ng isang car wash sa lugar. It's part of our responsibility and part of our jurisdiction na itong mga secondary roads dito po sa Maynila na maiayos po natin at malesen po natin yung mga obstructions. Sa Sukat Road sa Parañaque, inabutan ng MMDA ang ilang illegally parked na sasakyan. Nagkatikitan at nagkahatakan. Tulad ng sakyang ito sa isang talyer sa lugar. Sa bangketa na kasi mismo, kinukumpuni. Ang masaklap, nasa tapat pa naman ito ng pedestrian crossing. Sa may barangay San Dionisio naman, sakop pa rin ang Sukat Road. Sa may tulay pa mismo pumarada ang ilan, kaya nahatak din. Wala rin kawala ang ilang sasakyang ipinarada pa sa ilalim ng footbridge. Ang Sukat Road ay isang major artery ng Parañaque at Southern Metro Manila. Kaya pag mabagal dito, automatic delayed na ang biyahe sa buong South. Apektado pati ang paliparan. Alam naman natin ang Paskong Pinoy, marami sa atin mga nasa ibang bansa, uuwi po yan. So yung transportation means such as yung mga airport natin, mahalaga po yan to ensure na hindi po magkakaroon ng traffic congestion para hindi rin po ma-delay ang ating mga kababayan who wishes to go out of the country or yung iba naman po from other countries coming home to Manila or to the Philippines. Occupational first aid at basic life support naman ang handog ng LRT Line 2 sa kanilang mga pasahero. Sa pamamagitan niya ng inilunsad na automated external defibrillator na idineploy sa lahat ng LRT2 station at sa loob ng mga tren nito. Ang mga portable na makinang magagamit sa pagresponde sa mga pasahero kung atakihin sila sa puso. Tinuruan din ng mga gwardya at ibang tauhan ng LRT2 ng mga medical staff at mga doktor sa kung paano sila makakaresponde sakaling magkaroon ng cardiac emergency. 30 AED ang sagot ng Philippine Charity Sweepstakes Office, kapalit ng advertising space sa ilang istasyon at bagon sa LRT2. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Hinikayat ni Senate President Tito Soto ang mga bumabatikos sa matagal na pagliba ni Senator Bato de la Rosa sa sesyon na magsampa ng ethics complaint laban sa senador. Ang dagdag pa ni Soto, walang pulisiyang no work no pay para sa mga mambabatas. Saksi si Rafi Tima.
Bago ang plenary session kanina, nagtipon muna ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Pero kapansin-pansin na wala roon si Senador Bato de la Rosa. Simula noong sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may arrest warrant na ang International Criminal Court o ICC laban sa Senador, hindi na pumasok si de la Rosa. Maging ang budget hearing ng security agencies na siya dapat ang sponsor, hindi niya sinipot. Sabi ni Senate President Tito Soto, maaaring mag-hide ng ethics complaint ang mga bumabatikos kay de la Rosa. Kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito na magandang remedyo para matalakay natin yan. Pero kahit hindi pumapasok, operational pa rin daw ang opisina ni de la Rosa at hindi magkaka-budget cut. Kinumpirma rin ni Soto na hindi applicable sa mga senador ang no work, no pay policy. Hindi. Walang ganong rules sa mga legislators in any of our rules or even in the Constitution. Ayon kay Soto, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanya si de la Rosa. Si Senador Ping Lacson, nakausap daw sa kanilang group chat si de la Rosa 2 linggo nang nakakaraan. Nagbiro pa nga raw si de la Rosa na ibibreak niya ang record ni Lacson. Nung nag-Viber, nag-chat group kami, sabi ko, kinukumusta ko, sabi niya, ibibreak niya raw yung record ko sa pagtatago. That's his decision, ano? Kung ayaw niya mag-present yung sarili niya, leave it up to him. I cannot advise him because I was there, been there, done that. Tingin naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, dapat bigyan ng gobyerno ng assurance si de la Rosa na magkakaroon ng due process. Personal kong pananaw, hindi pa namin pinag-uusapan ng buong minority. Yung gobyerno dapat i-assure si Senator Bato na mayroong proseso. Diba? Kasi kung sasabihin anytime pwede kang damputin at dalhin sa ibang bansa, hindi ko sinasabing option sa lahat yun na huwag magpakita. But when your life or liberty is threatened, you really think of option. So yun yung option niya. Nauna nang hiniling ng kapo ni de la Rosa sa Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang arrest warrant sa kanya ng ICC. Pero ang Office of the Solicitor General hiniling sa Korte Suprema na tanggihan ito. Sabi ng OSG, hindi raw nakapagpakita si de la Rosa ng aktual na kaso at hindi rin umano nito natukoy ang anumang legal question na maaaring aksyonan ng Korte. Hypothetical lamang daw ang issue at inuunahan lamang daw nito ang gobyerno para hindi siya maaresto. Naghain din ng OSG ng manifestation para muling irepresenta sa korte ang mga opisyal ng gobyerno na inireklamo kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang OSG ay pinamumunuan ngayon ni Solicitor General Darlene Berberabe. Sa ilalim noon ni dating Solicitor General Minardo Guevara, tinanggihan ng OSG na maging abogado ng mga opisyal ng gobyerno sa paniwalang walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Duterte at de la Rosa na hindi dapat pabago-bago ang posisyon ng OSG, depende sa anyay political weather. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.